Assalamualaikum guys! For today's video, bibiyahe kami papuntang Yanbu. Pero dumaan muna kami sa bahay ng nanay ng amo kong lalaki para mag-lunch. Doon kami mag-lunch. After ng lunch namin, saka kami bibiyahe papuntang Yanbu. 2 hours from Madina to Yanbu guys. Matagal-tagal din ang biyahe. Nakakapagod din. Pero ako guys, matutulog ako pag nagbibiyahe kami. Kaya hindi ko na malayan, dumating na pala kami sa aming destination. Andito na pala kami sa bahay ng nanay ng amo kong lalaki. Nag-prepared na kami para sa aming lunch. Habang kami nag-prepared, nagchichikahan muna kami tungkol sa mga kaganapan noong isang gabi kasi may namamanhikan sa pamangkin ng amo kong lalaki. Isama daw sila lahat mga katulong. Pero ako, buti na lang ako, hindi ako sinama ng aking amo kasi antukin daw ako. Kasi, matagal kasi sila umuwi guys. Anong oras sila umuwi guys? 6 AM na. Kaya nga hindi ako, buti na lang hindi ako sinama ng amo ko. And yun, sila sabi gutom at antok daw ang mapapala nila doon. Buti na lang ako, hindi ako sinama ng amo ko. Kasi ayoko din sumama kapag isinama ako ng amo ko, nagdadahilan lang ako. Pero okay naman yung amo ko. Pag ayoko din naman, minsan ay hindi rin nila ako pinipilit. Kasi ayoko kasi sumama pag sa side ng amo kong lalaki. Kasi nako, palautos ang mga yan. Especially yung katulong niya, yung nakadilaw na yan, nakakumbong na dilaw, na nako, palautos. Mayor daw man na kasi yan. Matagal na kasi yan dyan guys, mga 20 plus years na yan dyan sa bahay ng nanay ng amo kong lalaki. Kaya parang madam din yan, palautos din yan. Ang malala pa daw doon guys, and hindi daw sila pinapakain, sabi ng katulong. And yung mga pagkain daw doon sa sa kwarto ng mga bisita. Tapos yung mga katulong hindi daw binigyan ng pagkain. And yun, sabi niya, antok pa, gutom pa ang abutin namin, sabi niya. And lahat sabi niya no, ang mga katulong kasama doon. Pero ako, hindi ako sinama ng amo kong babae kasi alam niya hindi rin ako sasama kahit isama nila ako. Kasi ayaw ko man yan sumama pag dyan sa side ng amo kong lalaki kasi pangit mga ugali niyan. And tapos palautos pa. Hindi tulad ng sa side ng amo kong babae, okay yan sila. Hindi palautos. Pero yan, isa side ng amo kong lalaki, palautos pati mga katulong. O yung nakakumbong na dilaw na yan, palautos talaga yan. And kaya nga, mga katulong, walang makakasundo dyan. And kasi pangit ang ugali niya. Ako, pag pumunta kami dyan, tiniis ko na lang yan, pakisamahan siya. And kaya nga, sa lahat ng mga katulong, ako ang naging paborito niyan. Imagine mo guys, pag nakita niya na yan ako dumating, hindi ka pa nakapagtanggal ng abaya mo, bibigyan ka na ng trabaho. Ganyan, ganito gawin mo, ganyan. Ako ngiti na lang sa kanya guys, tapos sunod-sunuran na lang sa mga utos niya kasi ayoko rin makipag-away sa kanila guys, sa mga kapwa kong katulong. Ayoko rin na magkasamaan kami ng loob. Pag hindi kayan sumunod sa kanya guys, isusumbong kanya yan sa amo niya. Tapos ang amo niya parang tanga din katulad niya. And paniniwalaan niya yung katulong niya na sinungaling. Kaya nga ayaw ng mga ibang katulong dyan sa kanya. Hate na hate yan siya ng mga katulong. Kasi ganyan yan siya. Tapos nagyoyosi pa yan guys sa harapan namin. Nako, ako masakit na talaga ang ulo ko sa kakaamoy ng usok ng yosi niyan. Tiniis na lang namin yung baho ng yosi niya. Kasi pag magagalit ka na, magagalit din yan, papalayasin. Sabi niya, di umalis ka dyan. Ganyan yan siya. Parang hindi niya napipil yung mga ibang kasama niya na hindi nagyoyosi, ayaw sa amoy ng yosi. Siya, wala yan pakialam. Wala yan pakialam sa mundo. Kahit ang mga kasama niya ayaw sa amoy ng yosi niya. Ganyan yan talaga siya. Kaya ako, nakipagplastikan din ako sa kanya. Yung plastic din ng person ba? Oh, sino ka dyan? Sino ka girl? Dami na yan siya kasama, walang magtatagal dyan sa ugali niya ng Indon na yan. Kasi hindi siya magandang kasama. Yun lang guys. Thank you for watching. We'll be kind. Bye.